We are going to continue our series on The Bible Explains Part 257. Today, we're going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled, Your Next Season is Coming, Part 36. Let's commit this verse to the Lord first, and let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you so much for these beautiful people who came here today to worship you and to receive your word. We commit to you this time, as we always do, and even as we always pray. Everything that will be said and done today, all by your grace, for your glory, we pray, in the name that is above every name, in the name of Jesus, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Let's give the Lord a good clap of praise. Malakas na palakpakan para sa Panginoon. Today, we are going to talk about John the Baptist. Who is John the Baptist? John the Baptist was the divinely appointed forerunner of Jesus Christ, sent by God to prepare the people of Israel for the coming of the Messiah, Yeshua HaMashiach, Jesus the Messiah. Born miraculously to Zechariah and Elizabeth in their old age. Luke chapter 1. And if you still remember, last week we talked about the father of John the Baptist, Zechariah. And also briefly we mentioned Elizabeth, the mother of John the Baptist. He fulfilled the prophecy of Isaiah chapter 40 verse 3, becoming the voice of one crying in the wilderness. Hindi po nagkataon, hindi po tsamba ang pagkapanganak kay John the Baptist. Ito po'y bahagi ng malaking plano ng Diyos dahil si John the Baptist ang forerunner. Siya po ang mauuna. Iyahanda niya ang daan. Iyahanda niya ang mga tao sa pagdating ng Mesiyas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, Yeshua HaMashiach, Jesus the Messiah. Having said this, allow me to share with you today two things that happen when grace prepares you to point people to Jesus. Number one, grace prepares you for your divine purpose. Sa wikang Pilipino, inihahanda ka ng biyaya para sa layuning itinakda ng Diyos para sa iyo. Before John the Baptist publicly ministered, he spent years in the wilderness. Luke chapter 1 verse 80. Look at the scripture. And the child grew, the child here, referring to John the Baptist, the child grew and became strong in spirit. And he, referring to John the Baptist, and he lived in the wilderness until he appeared publicly to Israel. Bago po siya nagkaroon ng public ministry, siya po ay nanirahan sa wilderness. John the Baptist. Though hidden from public recognition, John was never hidden from God. Grace was preparing him for a divine assignment connected to the coming Christ. His wilderness years were not wasted. They were preparation
years. Walang sayang na mga panahon kapag ito'y bahagi ng magandang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Bago nagkaroon ng public ministry, si John the Baptist, maraming mga taon na malagi po siya sa wilderness. Ito po ay preparation years. Grace reminds us that God often develops us in private before He uses us in public, because preparation is more important than premature exposure. Dito nagkakaroon ng problema. Yung gusto ng iba, ma-expose agad. Gusto agad ng platform, gusto agad ng spotlight, gusto agad ng kamera, gusto agad makita sila sa publiko. Gayong may panahon sa lahat ng bagay, di po ba? The Bible says there is a right time for everything under the sun. Bago magkaroon po ng tamang panahon para kay John the Baptist na ma-expose siya sa public ministry, many years he lived in the hidden place of wilderness. Ang tawag po dito, preparation years. John did not build this ministry through self-promotion or personal ambition. Rather, God prepared him for the moment when he would become the voice crying in the wilderness, announcing the arrival of Yeshua HaMashiach. Mga kapatid, nang dumating na po ang tamang panahon, mula sa wilderness, siya po'y lumabas at inanunsyo niya ang pagdating ng Mesiyas. Siya po ang katuparan ng hula ni Propeta Isaiah chapter 40 verse 3. The voice in the wilderness, crying, the voice in the wilderness, preparing the way of the Messiah. This pattern is seen throughout the scripture. Hindi po ito tsamba. Hindi po ito isang kwentong nag-iisa. Merong pattern. Ito po ay hindi lang kay John the Baptist nangyari. Nangyari din po ito sa maraming mga Bible characters. Ang iba sa mga ito'y atin na pong na-discuss kung kayo po'y matatanda. Hindi po overnight, hindi biglaan, hindi po immediate exposure. Bago po siya napunta sa desert of Midian at napangasawang isa sa mga anak na babae ni Jethro at naging trabahante ni Jethro bilang tagapangalaga ng kanyang mga tupa. Siya po ay prinsipe ng Ehipto, tagapagmana ng trono ng Ehipto. He was somebody until he became nobody at the back of the Midian desert. And after 40 years, he is now ready to become the voice of God to Pharaoh and the leader of Israel. Hindi po biglaan. Kaya bawal mainip. Baka kung minsan nandito pa tayo sa estado ng paghahanda. Baka inihahanda pa ng Panginoon ang entablado para sa atin. Lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Wala naman duda, tinawag ka ng Panginoon. Pero hindi mo kailangan magmadali. Kailangan mo ang mga taon ng preparasyon. Sapagkat sa mga panahong ito ay kinakailangan gumawa muna ang Diyos sa iyo bago makagawa ang Diyos sa pamamagitan mo. Isa pang halimbawa ay si David. David, the shepherd boy. He was anointed to be the next king of Israel
when he was 17 years old. And he became the king of Israel when he was 30 years old. Meron pong 13 years of wilderness preparation. Kailangan pong ihanda ang batang pastol na si David bago po siya maging hari ng Israel. Another example I am thinking right now is Joseph, the slave and a prisoner. Siya po'y paboritong anak ni Jacob. Anak po siya ni Rachel, ang first love ni Jacob. Nakursunadahan po siya ng kanyang mga kapatid. And to cut the long story short, and many of you know the story because we already talked about him. Siya po ibinenta ng kanyang mga kapatid sa mga negosyante papuntang Ehipto. At siya po nag-end up as a slave and sad to say, even a prisoner in the land of Egypt. He was 17 years old then. Pero yun po'y wilderness years ng kanyang life. After 13 years, he became the governor in the land of Egypt at the age of 30 years old. So hindi po tsamba. Meron po tayong mga ebidensya na mababasa po sa kasulatan na ang nangyari kay John the Baptist ay hindi isolated case. Ito po'y mga kwento ng mga tauhan sa Biblia na nagpapatunay na mayroon pong wilderness years. Dito po marami ang nasisira sapagkat naiinip sila at nag-give up dahil gusto nila agad sila ang nasa harap. Gusto nila agad silang nasa entablado. Gayong marami pang bagay na kailangan ayusin ng Panginoon sa kanilang buhay. Sapagkat bago makagawa ang Diyos sa pamagitan mo, kailangan mo munang hayaan ng Diyos gumawa sa iyo. God worked behind the scenes long before He worked through you in public. What looked like delay was actually divine preparation. You have to understand the years, the many years of preparation. God was developing character, humility, wisdom, dependence, and spiritual maturity before entrusting you with greater influence. Delikado ang magkaroon ng kapamalaan, impluensya na hindi ka pa handa. Sisirain ka nito. Delikadong makahawak ng malaking pera kung hindi ka pa handa para dito. Delikadong magkaroon ka ng pamamahala at mga tao sa ilalim ng iyong pamamahala kung ikaw ay mayabang, walang karunungan at hindi marunong umasa sa Diyos at sobrang tiwala sa sarili. Kaya kinakailangan kung minsan sirain ka muna bago ka buuin at maging magandang obra maestra para sa kamay ng Panginoon. What we do not want is the breaking part. May mga breaking part, may mga breaking point na kung minsan sinisira muna ang iyong yabang. Sinisira ang iyong sariling galing para dumating ka sa punto na alam mo hindi sapat ang iyong galing, hindi sapat ang iyong edukasyon, hindi sapat ang iyong talino at walang dapat ipagyabang upang maging handa ka na sa biyaya ng Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos, walang ibang bida kundi si Jesus. Sa biyaya ng Diyos, walang ibang mensahe kundi ang tinapos na gawa ni Kristo. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God.
The same was true for John the Baptist. His hidden seasons was preparing him for his next season. Remember, we learned that in Christ, your next season is coming. Everybody say, in Christ, my next season is coming. In Christ, my next season is coming. One more time, louder. In Christ, my next season is coming. Do you really believe that? Bago dumating ang big season, meron pong preparation season. Huwag mag-give up during the preparation season, sapagkat sa biyaya, inihanda ka muna, at kapag naihanda ka na, bibigyan ka ng Panginoon ng malaking impluensya, malaking entablado, at malaking responsibilidad. The greatest example of this principle is Jesus himself. No other than Jesus himself. Before beginning his public ministry, Jesus spent 30 years, 30 years in relative silence. The Son of God did not rush into public visibility, but waited for the Father's appointed time. Kailangang maghintay. Remember, God makes everything beautiful, and tell me when? In its time. May panahon sa lahat ng bagay. Kailangan mong hintayin ang natural na pamamukadkad ng rosas para ma-appreciate mo ang ganda nito. Habang ang rosas ay nakatikom, hindi mo maaring puwersahin, hindi mo maaring madaliin, hindi mo maaring gamitan ng lakas. Kailangan mo lang maghintay hanggang sa natural na ito'y mamukadkad. And it takes time. Then you will see the beauty of that flower only in its time. Ganon din sa buhay natin. May magandang plano ang Diyos sa iyo. Katulad ka ng rosas na maring nakatikom pa ngayon. Pero hintay-hintay lang ng kaunti. Parating na ang panahon para sa iyo. Hanggang sa ito'y mamukadkad sa kanyang tunay na kagandahan at malalasap mo ang masaganang biyaya ng Diyos araw-araw ng iyong buhay. Can you say amen? Luke chapter 2 verse 52. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Increase. Ano po ibig sabihin ng word na increase? It involves time. Dahan-dahan nag-i-increase. Of course, as human, bilang tao, hindi bilang Diyos. Si Jesus bilang Diyos, hindi niya kailangan mag-increase sa wisdom. Jesus is the wisdom of God. Can you say amen? Pero bilang tao, nung siya'y magkatawang tao, He has to increase in wisdom, in stature, and in favor with God and man. Look at the next verse. Luke chapter 3, verse 23. Now Jesus himself began his ministry at about 30 years of age. He has to wait for the perfect time. Hindi agad-agad. Hindi immediately. Hindi forthwith. You have to wait for God's perfect time. Because God is a God of perfect timing. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God.
Many believers become discouraged during the hidden seasons, feeling overlooked, feeling forgotten. Yet grace reminds us that God often does His deepest work in private before revealing it in public. Kaya lang gusto talaga ng tao yung public. Kasi bida, kasi kita, kasi may ilaw, kasi may entablado. Na hindi naman yan masama para sa iyo. Yan ay talagang nakatakda para sa iyo. Pero kailangan mo lang maghintay. Dahil may tamang panahon sa lahat ng bagay. Si John the Baptist ay naghintay. Ganon din ang ating Panginoon Kristo. Hanggang sa edad na 30 taong gulang, nagsimula ang kanyang public ministry. Just as roots grow before fruit appears, what seems like delay may actually be God's preparation. That's wisdom. Bago nagkakaroon ng bunga, lumalago muna ang ugat. Ang unang lumalago'y ugat bago nabubuo ang bunga. Ang iba gusto agad ng bunga. Anong lumalabas? Bungang araw. Kaya kinakati sa buhay. Dahil napuno ng bungang araw. Dahil ang bungang araw ay ang tanging bungang walang ugat. Wala pang ugat, gusto nang magbunga. Overnight, gusto agad malaki ang ministry. Overnight, gusto agad malaki ang church. Overnight, gusto agad maraming membro. Overnight, gusto agad maging international ministry. Hindi ho pwede ang biglaan. Kailangan po ang preparasyon. Kahit ang pagtatayo ng malaking gusali, you have to prepare the ground. Kahit ang pagtatanim, you have to prepare the ground. Kahit ang pag-aasawa, you have to prepare before getting married. Kahit sa pagtatrabaho, you have to prepare. Kaya nga ang pag-aaral ay preparasyon. Alamin mo kung ano ang iyong skill, ano ang iyong strength. Mahina ka na sa mathematics, gusto mo pang mag-engineer. Baka hindi yan para sa iyo. Takot ka sa dugo, gusto mo pang mag-nurse. Alamin mo kung ano ang iyong lakas. Magaling ka ba sa numero? Magaling ka ba sa arithmetic? Magaling ka ba sa mathematics? May mga kursong bagay para sa iyo. Baka pwede kang maging accountant, baka pwede kang maging engineer, para chicken lang sa iyo ang numero. Magaling ka sa siyensya, magaling ka sa mga subject ng science, magaling ka sa mga memorization ng mga chemical symbols, baka pwede kang medtech, baka pwede kang doktor, o baka pwede ang kurso mo ay linya sa science. Alamin mo. And then mag-prepare ka. At pagkatapos ng preparation, bibigyan ka ng Diyos na maging malaking entablado at darating sa iyo ang pabok, biyaya at masaganang pagpapala araw-araw ng iyong buhay. Shout amen! Ganon din sa ministry. Hindi agad nagiging pastor. Lalong hindi agad nagiging bishop. Nakakagulat nga yung iba. Hindi na naging pastor, naging bishop pa. Agad-agad ba? Dahil nakabili ng sertipiko, dahil nakapagbayad ng mga tao mag-ordina sa kanila, agad-agad naging obispo, hindi man lang dumaan maging pastor, na kinakailangan daanan mo ang lahat ng ito. Bago ka naging pastor, naging manggagawa ka, naging buhat boy ka, naging alalay ka, tagadala ng bag, tagabuhat ng speaker, tagaayos ng simbahan.
Yan po yung mga preparation years. Hindi po yan nakakahiya. Yan po'y maaari mo ipagmalaki sapagat yan ang panahong pinapanday ng Panginoon ang iyong puso. Binababa ang iyong kayabangan upang maging handa ka doon sa malaking bagay na gagawin ng Panginoon sa iyo. Can you say amen? Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God! The finished work of Christ gives us confidence while we wait. Because of the cross, our identity is not based on public recognition, ministry success, and human approval. We are already accepted, already loved, and already complete in Christ. Can you say amen? I'll show you the verse, Colossians chapter 2, verse 10. The Apostle Paul writes, You are complete in Him, who is the head of all principality and power. The word complete comes from the Greek word plero, which means fully furnished, fully supplied, fully equipped, not lacking anything. Kay Kristo, kompleto ka. Kay Kristo, wala kang kulang. At higit sa lahat, hindi ka kulang-kulang. Kay Kristo, ikaw ay kompleto. Everybody say, in Christ, I am complete. In Christ, I am complete. Mas malakas pa. In Christ, I am complete. Do you believe that? Let's give the Lord a good clap of praise. Praise God. Praise God. Practically speaking, many believers are in a preparation season. Yet grace reminds us that preparation is never wasted. What feels like delay may actually be divine development. Baka may dinidevelop ang Panginoon sa iyo. Isip, damdamin, kalooban, maging ang pangangatawan. Kailangan po ng kahandaan sa pangangatawan, physical preparation. Kaya nga yung iba po na mga atleta nagkakaroon ng mga physical preparation. Yung mga sumasali sa Olympics, 4 na taong singkad na walang tigil sa pagsasanay para lamang sa isang laro. Lalo na yung mga laro na you have to win the first game to qualify you to the next game. Kung minsan, it is just about one game. Pinaghandaan mo yon para lang sa isang laro. Ang ministry ay hindi laro. Ang buhay ay hindi laro. Ang pag-aasawa ay hindi laro. Kung ang mga laro ay pinaghahandaan, lalo na ang mga mas seryosong buhay. Ang paghahanda ay kalooban ng Diyos. Ang paghahanda ay karunungan ng Diyos. Si John the Baptist ay naghanda. Ang ating Panginoon Kristo ay naghanda bago dumating ang kanilang public ministry. Do not despise your hidden season. God often does His greatest work in secret before revealing it openly. Meron pong secret season bago nagkakaroon po ng public season. Doon sa secret season or hidden season, yun po yung preparation season. 1 Peter chapter 5 verse 6 reminds us, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you. And please tell me when? In due time. Kahit ang panganganak, meron due time. Hihintayin mo yung due time para normal na maipanganak ang bata. May number of days para masabing due na. Hindi pwedeng lumabas kung kailan niya lang gusto.
Hindi siya pwedeng lumabas kung kailang gusto nung nanay o nung tatay. Kailangan siyang lumabas when the time is due. Ganun din. Maging pastor ka in due time. Maging maunlad kang negosyante in due time. Maging professional ka in due time. Maging very happy mother ka in due time. Maging very, very happy father ka in due time. Sinong naniniwala may tamang panahon sa lahat ng bagay? At kailangan nating paniwalaan na hawak ng Diyos ang tamang panahon. Hindi ikaw ang may hawak ng beat. Si Lord ang may hawak ng tamang oras. Kailangan nating magtiwala sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! The same grace that prepares you will promote you in due time. Trust His process. Rest in His grace. And remember, your hidden season may be preparing you for your greatest assignment in life. And you will be the happiest person on the rest of your life and the happiest person on the face of the earth when that due time comes. Wait lang. Bawal mainip. Sabihin sa katabi, bawal mainip. Itaas ang kamay ng mga naiinip na. Palakpakan si Lord. Praise God! Praise God! Number 1, grace prepares you for your divine purpose. Number 2, grace moves you to point people to Jesus. Sa wikang Pilipino, ikinikilos ka ng biyaya upang ituro ang mga tao kay Jesus. Ituturo ang mga tao kay Jesus. Hindi sa iyong sarili, hindi sa iyong tagumpay, hindi sa iyong galing, hindi sa iyong diskarte, hindi sa sarili, kundi kay Jesus. One of the most beautiful transitions in the life of John the Baptist was not merely his movement from the wilderness into ministry. Maganda yon. Pero hindi po yun ang pinakamalaking movement in the life of John the Baptist. Rather, his movement from being noticed by people to pointing people beyond himself to Jesus. Nang lumabas na siya sa public ministry, naging trending si John the Baptist. Naging talk of the town. Front page. Laman siya ng balita, kwentuhan. At kung uso na ang social media, laman po siya ng social media. Pinag-uusapan. Ang movement ni John the Baptist, nung siya po ay kilala na, itinuro niya ang mga tao kay Jesus. That is something else. Mga kapatid, napakadaling ituro si Jesus kung ikaw ay hindi kilala. Pero kung kilalang kilala ka na, meron ng name recall, laman ka ng balita, opinion maker ka, kapag may mga nangyayari, ini-interview ka, laman ka ng mga pahina, ng mga pahayagan, it's very difficult now. Pero you have to make the most important decision. Like John the Baptist did. He pointed people to Jesus. That is very important. As John's ministry grew, crowds gathered around him, and many wondered if he might be the Messiah.
Yet John never allowed his popularity or his influence to become the center of his ministry. Kaya tinatanong ng mga tao, ikaw ba ang Mesiyas? Napagkamala na po siya na siya'y Mesiyas. Sapagkat he became so popular. Ang kanyang kasikatan ay umabot na hanggang sa palasyo ni Herodes. Pinag-uusapan po siya ng mga reliyoso, ng mga tao sa kalsada, sa palengke, sa bahay. Sino itong mama na ito na nangangaral at maraming mga tao ang nakikinig sa kanya? Instead, grace gave him the humility to continually direct people's attention to Christ. Yun ang ginawa ni John the Baptist. I'll show you the verse. John chapter 1 verse 29. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Itinuro niya ang mga tao kay Jesus, ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng buong mundo. Hindi niya itinuro sa kanyang sarili, itinuro niya ang mga tao kay Jesus. Behold! Sa ibang translation, look! Tignan niyo! Nakaturo ang kanyang kamay, tignan ninyo ang kordero ng Diyos. That is our responsibility, to point people to Jesus. That is our privilege as well, na tayo bigyan ng pribilehiyo na maituro ang mga tao kay Jesus. Dahil walang ibang tagapagligtas kundi si Jesus. Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit, sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ni Jesus. Acts chapter 4 verse 12. Ang wika ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. John 14:6. Further, Jesus said, I am the door. By me, if any man enter in, shall be saved. John chapter 10 verse 9. Walang ibang pangalan. Ang wika ni Apostle Pablo, I seek nothing among you, only Jesus Christ and Him crucified. 1 Corinthians chapter 2 verse 2. Isang responsibilidad. Well, I think it is even more privilege to think of na magkaroon tayo ng pagkakataon maituro ang mga tao sa ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. In this moment, John fulfilled his divine purpose. He understood that his calling was never to build his own kingdom, but to reveal the true King. Ang kanyang responsibility is not to build his own kingdom, but to point people to the King of Kings, and to the Lord of Lords. Can you say amen? What a privilege. What a privilege. Kapag nabigyan ka ng pagkakataong maging tagapagpakilala ng Pangulo ng Bansa, believe me, you will prepare the best you can. Para hindi ka uutal-utal, hindi ka po nanginginig sa harap ng podium. Halos memorize mo yung dapat mong sabihin sapagkat ang ipakikilala mo ay ang presidente ng Pilipinas o presidente ng isang bansa. What an honor! If you're asked to introduce a friend, your best friend, a person close to your heart, to someone else, or to the people you know well, what an honor. I want you to meet my friend. I want you to meet my pastor. I want you
to meet my bishop, my friend. And I want you to know he's important to me. I want you to meet our president. I want you to meet the Lord Jesus, my Lord and my Savior. Give him praise, give him praise. Hallelujah to the Lamb of God. Kapag ang mga ipinakikilala mo ay mahalaga sa iyo, excited ka. Kapag ang ipinakikilala mo ay mahalaga sa iyo, excited ka. Can you imagine the day that you will just introduce your boyfriend or girlfriend to your parents? You must be very, very nervous and excited. Ma, Pa, I want you to meet my boyfriend. You see? And the emotions will just so mix like halo-halo. But I tell you, it could be the happiest day of your life because you have the privilege of introducing someone special to your heart, to the people special to your hearts too. Ganun din. Ang laking pribilehiyo na makatayo sa entablado o sa pulpito, sa harap ng maraming tao o kahit konting tao, kahit nag-iisang tao, walang kasing saya nang maipakilala mo si Jesus na siyang tagapagligtas at wala nang iba. Ang iyong kaibigan, ang iyong manggagamot, ang nagpala ng iyong buhay, ang nagpaunlad ng iyong buhay. Shout amen! Give him praise, give him praise, give him praise. What an honor. And just imagine the feeling of John the Baptist. Behold the Lamb of God. What a great honor to introduce to you the Savior of the world. What a great honor to introduce you the one who will die on the cross and redeem the world and save the world and bless the world. Can you say amen? This reveals a powerful truth about grace. And here's the truth. True grace always points people to Jesus, never to self. While religion magnifies human effort and achievement, grace magnifies Christ and his finished work. Can you say amen? John knew he was only the voice. Jesus was the message. His greatest joy was not being noticed. Instead, in seeing Christ exalted. Yun ang kanyang greatest joy. Hindi yung mapansin siya, kundi ang maitaas si Kristo. That is why John could say, he must increase. I must decrease. John chapter 3 verse 30. John pointed to Jesus as the Lamb of God because he understood that salvation would not come through human effort, but through Christ's sacrificial death on the cross. Keep in mind that the title Lamb of God points directly to the cross. Sapagkat kapag napag-uusapan ng kordero o tupa, ang kagyat at mabilis na pumapasok sa inyong kaisipan ay dambana, altar, kung saan pinapatay ang tupa. Sa lumang tipan para pantakip ng kanilang kasalanan. Sa bagong kasunduan, si Kristo ang kordero ng Diyos na pinatay doon sa dambana ng krus. Hindi para takpan ang ating mga kasalanan, kundi alisin ang kasalanang dinala ng unang Adan. At sa pamagitan ng ikalawang Adan, madaigang kamatayan, kasalanan, kahirapan at karamdaman. At kung sasampalataya tayo sa Kanya, tayo po'y mapatawad,
tayo maligtas. At kung may sakit ka, ikaw ay gumaling. At ang buhay ay pagpalain. At ma-enjoy mo ang pagpapala at pabor ng Diyos sa buhay na ito. Araw-araw ng iyong buhay. Habang hinihintay natin ang kanyang mapalad na muling pagbabalik at tayo kunin at mapa sa Panginoon magpakailan-kailan paman. Praise God. Give Him praise. Hallelujah. To the Lamb of God. Throughout the Old Testament, lambs were offered as sacrifices for sin. But all of those sacrifices pointed forward to Jesus, the final and perfect sacrifice. Remember, Hebrews chapter 10 verse 1, the law is but a shadow, not the reality. Colossians 2:16 to 17, the reality is found in Christ. Can you say amen? Hebrews chapter 10 verse 14 declares, for by one sacrifice. How many sacrifice? By one sacrifice He has made perfect for how long? Forever. Those who are being made holy. And if you believe that, say amen. John was announcing that the one standing before him would accomplish what no human effort, no religious system could ever achieve. What an honor. Ang hindi kayang gawin ng sikap ng tao, ang hindi kayang gawin ng relihiyon ng tao, ay ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Grace points people to the finished work because only Christ can save, forgive, justify, and reconcile sinners to God. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Same pattern is seen throughout the New Testament. For example, Andrew. The first thing Andrew did was to bring his brother Peter to Jesus. Pointing his brother to Jesus. John chapter 1 verse 41 to 42. Amazing. Same thing Philip did to Nathanael. John chapter 1 verse 46, and Philip said to Nathanael, come and see. Come and see. Wala ka ng marami pang sinasabi. Pumunta ka, sumama ka, tignan mo. Referring to Jesus. Come and see Jesus. Amazing. Peter, in his first sermon, pointed people to Christ and His finished work on the cross. Acts chapter 2, verse 14 to 40. Ganon din ang ginawa po ni Paul sa kanyang napakaraming isinulat na epistles. Paul wrote half of the New Testament, 13 epistles. Pwedeng 14 kung siya rin ang may sulat ng book of Hebrews. Half of the New Testament written by Paul. What did he say? 1 Corinthians chapter 2 verse 2, he said, for I resolved nothing among you while I am with you, only Jesus Christ and Him crucified. He lifted up Jesus in his writing, only Jesus and Him crucified. Anong sabi niya po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 5? For we do not preach ourselves. We preach Jesus Christ as Lord. Yun ang kanyang preaching. Focus on Jesus. Yun ang ginawa ni Andrew. Yun ang ginawa ni Philip. Yun ang ginawa ni Peter. Yun ang ginawa ni Paul. Yun din ang ginawa ni John the Baptist. He pointed people to Jesus. At yun din ang dapat nating gawin.
Practically, this truth applies to every believer. In our families, workplace, ministries, and daily conversations. We can point people to Jesus through our grace-filled testimony. Our life becomes an open book that others read every day. Sa opisina, binabasa ang iyong buhay. Sa community, binabasa ang iyong buhay. In a digital world, yung mga posting po ninyo sa Facebook ay refleksyon ng mga pinagdadaanan ninyo. Refleksyon ng inyong buhay. Sikapin po natin na ito'y maging platform na huwag itaas ang ating mga pinagdadaan ng hirap, kundi itaas si Kristo na kumuha ng ating hirap para guminhawa ang ating buhay. Itaas si Kristo, sa kanyang sugat, ikaw ay pinagaling. Itaas si Kristo, at sa kanyang sakripisyo, ikaw ay naligtas. Can you say amen? 2 Corinthians chapter 3, verse 2 to 3, the Apostle Paul writes, "You yourselves are our letter, written on our hearts, known and read by everyone." Known and read by everyone. You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry. Grace also frees us from comparison. When Christ becomes the focus, competition loses its power. Kaya merong paligsahan eh. Kaya merong comparison. Pastor, kinukumpara ang sarili sa iba. Ministry, kinukumpara ang kanilang mga sarili sa ibang ministry. Sapagat hindi nakafocus kay Kristo. Kung kay Kristo nakafocus, walang paligsahan. Dahil si Kristo lang ang bida. Can you say amen? Kung nakapokus kay Kristo ang pastor, ang mga pastor, walang paligsahan. Kung nakapokus kay Kristo ang church at ang ministry, walang comparison, walang competition. Lumalakas lang ang mga ito kapag may mga nagbibida-bidahan at nagmamagaling. Nasa halip na si Kristo lang ang magaling at ang bida. Can you say amen? When John's followers worried that people were leaving him to follow Jesus, he rejoiced instead of becoming jealous. He understood that his mission was never to gain followers for himself, but to lead people to Jesus. Meron siyang mga followers. Si John the Baptist, meron siyang followers. Marami siyang mga followers. Lumapit sa kanya. At sinasabi na mayroon ng mga umalis sa kanilang samahan. Mayroon ng mga nag-unfollow sa kanilang Facebook page ng John the Baptist page. At lumilipat na doon sa Jesus Christ page. Nagtatanim ba ng intriga? Anong gagawin natin? Nababawasan tayo, lumilipat yung iba. Lumilipat yung iba. Sa halip na siya ay mag-jealous o mainggit o magkaroon ng envy o magkaroon ng panaghili, naggalak po siya. Sapagat alam niya yun ang kanyang misyon, maituro ang mga tao kay Jesus. I'll show you the verse. John chapter 3 verse 26, following verses. They came to John, they, referring to his followers, they came to John and said to him, "Rabbi, the man who was with you on the other side of the Jordan," referring to Jesus, the man was referring to Jesus, the man who was with you on the other side of the Jordan, the one you testified about, the one Jesus is being referred here. The one John the Baptist referred to, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Look,
He is baptizing and everyone is going to Him. Rabbi, umaalis lang ang mga tao sa atin. Nababawasan tayo ng followers. Bumababa ang ating offering. Nawawalan tayo ng impluensya. Nababawasan tayo ng support. Lumilipat na sa kabila. Lumilipat na kay Jesus. Look at verse 27. To this, John replied. Ano naging sagot niya doon sa kanyang mga followers? A man can receive only what is given them from heaven. Sabi niya, ang tao ay mayroon lang kung anong binigay ng langit. Kung ito lang ay binigay sa akin ng langit, pasalamat na ako. Ba't kinakailangan mainggit? Ba't kinakailangan makipag-away? Salamat na ako. Ang ministry po, mga kapatid, lahat ito ay galing sa Panginoon at para sa Panginoon. Pero magkakaiba po ang sukat. Merong local, merong regional, merong provincial, merong national, merong international. Hindi ikaw ang magtatakda kung pang-international ka. Hindi po. Ang langit ang magtatakda kung pang-local ka. Meaning local place sa barangay. Ang langit ang magtatakda kung ikaw ay pang-provincial o kaya for regional or for national or for international. Hindi ikaw ang magtatakda. Inuulit ko po, hindi ikaw ang magtatakda. You might as well wait what God will entrust you. Gusto mong international, pero hindi para sa iyo. Baka gusto mo ng national, ang coverage mo ay Luzon, Visayas, Mindanao, pero ang design ni God sa iyo ay local. Ang design ni God sa iyo regional. Na hindi po mababa ito. Hindi po mababa ang local kumpara sa international. Hindi po mababa. Parehas lang po yun ng ministry. Magkaiba lang po sila ng scope and size of responsibility. Did you get that? Same ministry, but different responsibility. Kung ano lang ang bigay ng langit. Yung iba po maraming pera. Yung iba po katamtaman lang ang pera. Yung iba po mayroong pera. Kung gaano kalaking pera ang ipagkakatiwala sa iyo ng langit, ganon din kalaki ang responsibilidad na pananagutan mo sa langit. Hindi ka tatanungin ng Panginoon sa hindi niya ipinagkatiwala sa iyo. I want to say that again. Hindi ka tatanungin, hindi ka pananagutin, hindi ka magre-report, hindi ka mag-uulat sa anumang hindi ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Kaya the Bible says, to much is given, much is required. Kaya huwag ka mainggit sa mga malaking ministry. Pag nakakita ako ng mga malaking ministry, ang nasasabi ko sa isip ko, good luck. Because the bigger the ministry is, the bigger the responsibility. The bigger the business is, the bigger the money, the bigger the responsibility. Kaya huwag ka mainggit sa mga taong maraming pera. Malaki ang pananagutan nila sa Panginoon. Huwag ka mainggit sa mga malaking simbahan. Huwag ka mainggit doon sa mga nakapwesto, sa mga malalaking pwesto. Dahil mas malaki ang kanilang pananagutan. What did John say? A man can receive only what is given them from where? From heaven. Verse 28, you yourselves can testify that I said, I am not the Messiah, but I am sent ahead of Him. Sinabi ko na sa inyo paulit-ulit, nung una pa man, hindi ako ang Mesiyas. Ako'y isinugo mauuna sa Kanya. Ipakikilala ko siya. Hindi ako ang Mesiyas. Verse 29,
The bride belongs to the bridegroom. The friend who attends the bridegroom waits and listens for him, and is full of joy when he hears the bridegroom's voice. That joy is mine, and it's now complete. Sabi niya, ang babae ikakasal ay para doon sa lalaking ikakasal. The bride belongs to the groom. Sabi niya, I am the best man. Abay ako, abay. Abay lang ako. At alam niyo po ba ang makuhang best man na isang karangalan? Ang maging best man ka doon sa lalaking kakasal. What an honor. Kaya kita niyo sa parade, sa entourage, may sariling lakad ang best man. Napansin ninyo? Meron siya sariling lakad sapagkat it's an honor na piliin kang best man. Sabi ni John, best man ako, abay. Ang ikakasal na lalaki, the groom is Jesus. The bride is the church. Silang dalawa ang magkasama. Ako ay abay. Nung makita ko na silang dalaway magkasama na sa altar, anong saya ko. Lalo na nang masulyapan ko ang kiss the bride. What a happy day. And what did John say? The joy is mine. Mine alone. And it is now complete. Mga kapatid, walang kasing saya, tayo ang pinakamasaya pag ang mga tao ay nakikilala ang Panginoon. Naitataas ang Panginoon. Lumalapit sa Panginoon ang mga tao. Shout amen. Verse 30, he must increase. John said, he must increase. I must decrease. Like John the Baptist, your next season may not be about expanding your platform, but about making Christ more visible. It may not be about receiving greater recognition, but about leading more people to Jesus. Can you say amen? This is the beauty of grace. Look up here. Look up here. Look at my eyes. This is the beauty of grace. It redirects our focus from ourselves to the Savior. From our personal glory to Christ's glory. And from never-ending work to the one finished work. Walang kasing saya ang mabigyan tayo ng pribilehiyo ipakilala ang Panginoong Jesucristo sa mga tao. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Let's see them again. Two things when grace prepares you to point people to Jesus. Let's read them out loud. Ready? Sit up straight, out loud. Number one. Number two. Now, let me give you the life application. Number one, trust God's preparation for your purpose. Before entering public ministry, John the Baptist spent years where? In the wilderness. Tell me where? In the wilderness, where God's grace strengthened his spirit, shaped his character, and prepared him for his divine purpose. Luke chapter 1 verse 80. The child, referring to John the Baptist, grew and became strong in spirit. And he lived, tell me where? In the wilderness. Until when? Until he appeared publicly to Israel. In the same way, your waiting season is not a wasted season. Because of Christ's finished work, you can trust God's timing, knowing that the grace preparing you today
is leading you into His purpose. Tell me when? Tomorrow. What is happening today is very important for what will happen tomorrow. Number 2, point people to Jesus and His finished work. John the Baptist never sought to promote himself, but to point people to Jesus, declaring, "Behold, the Lamb of God. Look, the Lamb of God." John 1:29. He showed that true grace exalts who? The Savior, not the servant. The Savior, not us. The Savior only. Can you say amen? Our greatest joy should be seeing people trust in Christ and His finished work. No greater joy than that. Hindi pinag-uusapan dito, mapatid, kung gaano karami ang tao na tumanggap ng grasya. Maring isang koliseum na puno ng tao, maring isang bahay na puno ng tao, o maring isang dakot na lupo ng mga tao, kahit isa lang. Sabi sa Biblia, isang tao lang ang makakilala sa Panginoon, ang buong langit ay nagdiriwang. Can you say amen? At walang kasing saya o anong saya mayroon tayo ang makita ito. Be more intentional about pointing people to Jesus every day. Through your testimony, through your kindness, through your conversations, let others see Christ in you and drawn to His amazing grace. Maging salamin tayo ng grasya ng Diyos na makikita ng mga tao ang ginawa sa atin, ginagawa sa atin, ay siguradong gagawin din ng Panginoon sa kanila. Let's see them again. 2 life application, malakas at sabay-sabay. Ready? Sit up straight. Number 1. And number 2. And the big idea is, and your next season is the season where grace prepares you to point people to Jesus. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved. I want to say that again. Receive Jesus today and be saved. Sa amin ang pribilehiyo, sa mga nanonood sa broadcast, maituro namin kayo sa nag-iisang tagapagligtas. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Taas natin ang ating dalawang kamay, ipikit ang mata, iyuko ang ulo, sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa lahat ng narito sa bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito, manalangin po tayo. Kung ipapanalangin mo ang panalangin ito sa unang pagkakataon, bigkasin mo ang panalangin itong tao sa puso. Ngayon ang araw ng iyong kaligtasan, manalangin tayo. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan, hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito,
Itinataas ko po sa harapan ng sino man sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob man ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Ihanda po natin ang ating mga sarili, kunin po natin ang ating communion elements, dadako po tayo sa banal na komunyon, and let's do this together. Alright, let's do this together. Hawak-hawak po natin ang pinaka makapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpiraperso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpiraperso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang itinaas ang saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo ng malakas sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Isang beses pa at sabay-sabay, ano po ang ating big idea? One more time. Of course, your next season is where grace prepares you to point people to Jesus. Can you say Amen? Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ you are forever. Charito!